Oo, eh, siyempre mainit na balita ngayon yung, diyaan sa ano, diyaan sa, AMLAC ngayon. Oo, matindi yung usapin ngayon diyan sa impeachment ni VP Sara. Siyempre matindi rin yung usapin patungkol diyan sa mga ano, sa mga maiinit na issue na nag-ano na surface na itong mga nakaraan, yung confession video ni Martin Romualdez, yung whole departure order niya, yung pag-freeze ng assets niya, and of course, ito nangyayaring paglaban na ngayon ni Mans Carpio at ni Inday Sara na hindi na sila pumapayag na basta sirain na lang yung kanilang mga reputasyon, mga boss. Tama lang naman yun. Tama lang na lumaban sila na wag na nilang payagan na sirain na lang sila. Si pwede nang bang manira Congress? Si Luistro pwede na lang bang siyang manira? Itong si Abante pwede na lang ba sila magsalita? Si Ridon na tinanggal ni Pangulong Duterte yang si Ridon dahil putangin na niya, nakala mo kung sino yung tao na yan, ikurakot naman. Kapal ng mga mukha itong si Luistro. Itinago yung kanyang asawa. Ang kakapal ng mga mukha. Yung mga nagsasalita ngayon against mga Duterte, ito yung mga satanas sa Pilipinas. Ito yung mga hudas talaga. O kita mo, itong si Luistro, o yung asawa niya ng rape di umano. Itinago niya. O wanted, itinago niya. At ang masama nito, meron pa siyang utang doon mismo sa tao na binabatikos nila si Inday Sara, 8 milyon. Ang utang nitong hayop na ito hindi pa binabayaran hanggang ngayon. Kumubra na. Kumubra na ng bonggang-bongga. Kung ano-ano mga diamante ang pinagsusuot, hindi marunong mahiya. Hindi man magbayad ng utang itong hayop na Luistro na ito. Hindi ba? Tapos siya pa ngayon ang naglilid nitong committee na ito na kung makapanghusga akala mo korte. Ayan naman ito si Abante na hindi nanalo. Si Abante na natalo pero biglang nanalo. Ang ito pa ang pinakamasaklap, mga bossing. Ang dami nitong yaman na hindi maipaliwanag. Bilyong-bilyong halaga ng yaman to. O milyon-milyon, daang milyon. Bakit? Kita mo, iba-iba relos nito. Ang relos nito, Richard Mill, magkano yung mga yan? 20 million, 25 million. Ganyan ang halaga ng mga yan. Saan nang galing yan? Magkano man lang ang sweldo ng isang congressman? Ang sweldo ng congressman, 300,000. Papaano na meron kang 300,000 buwan-buwan, makaka-afford ka ng ganyan? Meron yan bulletproof na Escalade. Magkano yan? 20 million yata yan. Mga motorsiklo, sports car, putang ina, ang kapal-kapal ng mukha mo. Sisilipin mo yung yaman ni Inday Sara na negosyante, abogado, pero ikaw putang ina, wala ka namang ibang trabaho. Pastor ka lang man ng isang maliit na kongregasyon, tapos nag-congressman ka, wala namang maganda sa distrito mo, wala namang kawaw-waw yung distrito mo. Pero bakit ang yaman-yaman mo? Tapos ikaw ang nagsasalita ngayon, ikaw ang may moral compass. Itong Terry Ridon, ang kapal ng mukha nitong Terry Ridon na ito. Itong Terry Ridon na ito, dating kinuha ito ni Pangulong Duterte sa kanyang gabinete sa loob lang ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan, 7 beses nagpunta sa ibang bansa ang hayop na yan. Tapos ang tinutugunan ng gago ay kahirapan, tapos marangya yung kanyang pagiging opisyal. So tinanggal yan. Kaya yan, dating Duterte supporter yan, tinanggal siya, tapos naging Duterte hater na yung tarantado na yan. At ngayon, sila yung pinakamaingay. Ito si Leila de Lima. Si Leila de Lima, ang kapal-kapal ng mukha. Merong dinispal kong pera sa DOJ, di umano. Hanggang ngayon, hindi pa maipaliwanag. Tapos pinagpapaliwanag mo si Inday Sara. Tapos ito pang masama, gamit ang kanyang kapangyarihan nung siya ay DOJ secretary. Ito, na-dismiss yung kaso nito pero matagal na kulong ito. Pero ito yung mga kinaharap nitong ulol na ito at alam naman natin kaya na-dismiss yan dahil sa administrasyon na ito. Alam naman natin ito tayo nag-i-speculate lang pero di naman tayo mga tanga. Alam naman natin na kaya pinalaya yan dahil ito gagawin yan. Gagawin yan, magiging attack dog ng gobyerno yan laban sa mga Duterte. Para may sakatuparan nila ang pagsira sa dangal ng mga Duterte. Kaya nakalaya ito. Pero ang tagal na nakulong nito. Anong mga kaso nito? Kapal ng mukha nito. Ang kaso nito, drugs. Drugs. Sabi ko nga sa inyo, sino ba ang mga galit sa mga Duterte? Di syempre, yung mga drug lord, yung mga drug pusher, yung mga drug queen. Lalong-lalo na yung mga komunista. Konektado siya parehas diyan. Konektado siya sa droga. Di umano konektado siya sa droga. Nangamatay na lang kasi yung mga nasa bilibid na nagtuturo sa kanya na tumatanggap siya ng payola. Dahil may laboratorio ng droga dyan sa bilibid noon, pinayagan nila yan nung administrasyon nila lalo na sa ilalim ng pamumuno niya So kumukubra siya ng pera sa droga. Kaya
Tinuro siya mismo noong mga PDLs. Siya mismo nahahatid yung Ronnie Dayan, si Jonel, kumukuha ng pera sa loob papunta sa labas sa kanya para gamitin daw sa kanyang kandidatura bilang senador. Nanalo pang senador 'yan, ha. O di ba kakapal ng muka? O ano namang connection niya sa insurhensya, sa mga komunista? Yung hindi ko alam kung tiyahin niya, lola niya, pero kamag-anak niya yung asawa ni Joe Masison na pinuno ng CPP, NPA, NDF. O di ba? O. So konektado siya sa dalawa na grupo na galit sa mga Duterte. Ano 'yun? Drugs at saka komunista. O sino pa? Sino pa? Ang mga nagsasalita against kay VP Sara, lahat yan, puros may puros may mga tama yan. Yung Chua. Si Chua na isa ring kurakot diyan sa Maynila. O bakit ko nasabing kurakot? O hindi ba, sabi ni Mayor Isko mismo, galing mismo sa kanya, sa bibig niya, na maraming mga proyekto diyan sa kanilang distrito na hindi nakipag-coordinate, cooperate diyan sa City Hall at hindi humingi ng permit. Tapos may mga pinagawang parang bahay ng kalapati na barangay yan. Nasa gilid ng karsada kasing laki lang ng iskinita. Kasing laki lang ng sidewalk yung building, 4 na palapag, tapos 9 milyon ang pinagpapagawa na sinira lang. Sinira lang ng siyudad ng Maynila yung mga pinagawa niya kasi illegal na itinayo. Sino nagpatayo niyan? Yung mukha ni Chua nandiyan, kapal ng mukha mo. Tapos pa Bible verse ka. Alam mo yung Facebook page niya, dumaan sa wall ko, magko-comment sana ako, hindi ka makaka-comment kung hindi ka follower. Ayaw ko siyang i-follow dahil satanas siya eh. Sinong gusto mag-follow sa satanas? Tapos pag tiningnan mo yung wall niya, pag tiningnan mo yung page niya, puro Bible verse. Sabi ko, tangina, ibang klase talaga tong mga demonyo na ito. Kaya nilang gumamit ng salita sa Biblia. Harap-harapan habang nagnanakaw sila at gumagawa sila ng kahayupan sa bayang Pilipinas. Tingnan mo, yaan yung mga nagsasalita against sa mga Duterte. At itong mga congressman na ito, di umano ayon sa 18 Marines, nakatanggap itong mga ito ng mali-malitang pera. Tapos, tatangkilikin nyo. Mga hayop kayo. So ayan, dyan sa hearing na yan, lumabas ngayon mga bossing yung tawag dito, issue ng AMLAC. Lumabas dyan yung issue ng AMLAC mga bossing na after April 14, tinanggal nila yung dating AMLAC. Imagine mo 10 years na dinideny ng AMLAC itong hawak na dokumento ni Sunny Trillanes. Tapos biglang ngayon pinaniwalaan dyan sa Congress. Sa kainsuka talaga yung Congress eh. Bakit? Noong nakaraang taon lang yun eh. Or if not last couple of years, sinasabi nila na si Trillanes ay pambansang chismoso dyan mismo sa halls of Congress. Tapos ngayon, ginamit na si Trillanes para makapanira sa mga Duterte. At ito naman Trillanes, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, vindicated daw siya for the past 10 years. Pinaglalaban niya na ito. Oo, for the past 10 years, lahat ng mga AMLAC executives, dinideny yung hawak mong dokumento. Even the banks na binabanggit mo dyan, dinideny yung hawak mo ng dokumento. Naniwala ang Congress. Ibig sabihin, bobo talaga ang Congress. O, di ba? Oh, tapos sabi niya 10 years. Oh, 10 years ka nang sumasablay. Lahat ng AMLAC official sinasabi hindi tama yung dokumento mo. Tapos biglang April 14 pinalitan nila yung AMLAC ng bagong executive. Eto na. Tapos biglang ginamit nila ngayon dito sa hearing para i-bloat yung numbers ng mga pumapasok at lumalabas na pera ng mga Duterte. Lihitin mo naman yung kanilang lihitin mo naman yung kanilang mga negosyo. And wala namang corruption sa mga Duterte. Bakit? Kasi pumunta ka nga sa Davao. How can you say that Inday Sara is being funded by Pogo, being funded by the drug lords? Kung makikita mo, very simple lang man silang mamuhay. Ni walang mga sasakyan niya na bulletproof. Dito sa Mindanao, importante na yung sasakyan mo bulletproof. Pero dito si Inday, ang sasakyan niyan dito sa Davao, pick up lang. Si Pangulong Duterte, pick up lang. Si Mayor Baste, pick up lang. Tapos ang mga brand, Diyos ko po, Isuzu lang. Hindi man Amerikanong pick up. Tapos zero debt ang kanyang lugar. Walang corruption sa kanyang lugar, walang utang yung kanyang City Hall nung iniwan niya. Meron bang magnanakaw kurakot na ganyan? 'Di ba? Tsaka kung ikaw, bilyon-bilyon na yung kinikita mo sa mga drug lord, bakit ka pa magpupolitiko? Oh. 'Di ba? Yan ba sila Atong Ang nagpolitiko ba yan? Sila Henry C nagpolitiko ba yan? Hindi man nagpolitiko yan kasi mayayaman na sila eh. Makapangyarihan na rin naman sila, ba't ka pa magpupolitika? Tapos itong pinakamalupit, itong Davao City, pag pupunta ka rito, pag nakita mo itong Davao City, develop talaga.
Grabe, parang nasa Metro Manila. Talagang napakaraming establishments, businesses, small businesses. Lahat dito maayos. Even yung mga kalsada nila, pag umulan, babaha ng konti, mawawala din. Pero kung titingnan mo ang Davao City compared sa mga syudad nito, mga putang inang congressman na ito na bumabati ko sa kanya sa Congress, wala yan. Walang sinabi yung mga ano nila dito, yung mga distrito nila sa mga distrito dito sa Davao City. Pupunta ka lang sa distrito ni Pulong, busog na busog eh. Oh, pumunta ka sa ano ba yung distrito ni Pulong? Diyan sa Katalunan. Oh, punta ka ng Katalunan. Pag nakita mo yung kalsada nila, puta ina, parang runway ng airport. Makita mo yung cat's eye nila, ang liwanag. Kung makikita mo yung mga kalsada nila, ang liwanag, ang lalaki. Distrito yan sa isang provincial city, ha. Oh, pero kita mo kung gaano yung basketball court nila, yung mga barangay halls nila dito, yung mga barangay hall nila dito, hindi katulad ng barangay hall ni Chua na parang bahay ng kalapati. Yung barangay hall dito, parang city hall sa atin sa Metro Manila. Ganyan kagaling ang mga Duterte. Ang crime rate dito, ang baba. Ang mga tao dito sumusunod sa batas. Sumusunod sila sa speed limit. Tapos, hindi kurakot ang mga traffic enforcer dito. Hindi katulad dyan sa mga syudad ninyo. Tapos sasabihin nyo, corrupt. Kasi kung corrupt ka, unang makaka-experience ng corruption mo, yung mga constituents mo, not a single person na nakausap ako na galit sa mga Duterte. Meron lang daw ilang mga distrito dito, at least mga isang distrito daw na hindi kanila, but all of the districts ng Davao City, kanila, mahal na mahal sila. Alam mo ba ginagawa ng mga ito si Mayor Basti Duterte, pupunta yan sa lahat ng mga barangay na malalayo. Tapos siya doon. Yung ginagawa ni Pangulong Duterte na, 'di ba si Pangulong Duterte maglalagay ng lamesa sa labas sa City Hall, tapos pipila yung mga tao, magsasabi sa kanya ng problema. Si Mayor Basti ang ginagawa niya, siya ang pumupunta sa barangay, naglalagay siya ng lamesa doon, tapos inaalam niya personal kung ano yung issue ng mga tao doon sa barangay. May corrupt ba na ganyan? Marami lang kaming tato. Pero mabait yan si Mayor Baste. At talagang mahal ni Mayor Baste ang bayang Pilipinas, mga bossing. Lalong-lalo na dito si Inday Sara. Kita mo naman, yung mga lugar na hindi pinupuntahan ng administrasyon, pinupuntahan niya. Pumunta siya ng Ifugao nung nakaraan. Siya lang daw ang kauna-unahan na politiko na nagpunta ron. Ang layo nun pero napuntahan pa rin niya, inimbitahan kasi siya. And si Inday Sara, kapag ka-free yung kanyang time, pupuntahan ka talaga niya. At ang gustong niyang puntahan, hindi Forbes Park, hindi yung mga mayayaman na syudad. Ang pinupuntahan niyan yung mga syudad kung saan hindi na halos inaabot ng ating pamahalaan, pero abot ng pagnanakaw. So nagsampa sila ng kaso dahil nga dyan sa AMLAC na yan, inilabas yung pera, inilabas yung transactions nila. Si Manscarpio kasi private na tao yan. Ako private na tao ako. Bang Secrecy Law, hindi mo pwede na itong aking bangko, basta-basta mo na lang buksan. Kaya nga ako nagbangko dahil tiwala ako na protektado yung pera ko, protektado lahat ng mga ginagawa ko sa buhay. Tapos ang ginawa nitong AMLAC, in-expose iyon ng walang court order. Walang court order. Ang pwede lang pong mag-expose or pwede lang pong maglabas ng mga bank records ng isang taong nirereklamo na meron ng order ng korte mismo na maglabas sila. Wala Bank Secrecy Law, yun ang nire-require ng Bank Secrecy Law. Ngayon, sino ba ang korte dito sa impeachment? Ang korte sa impeachment, Senado. So, Senado lang dapat ang pwede na makapag-summon ng mga dokumento na yan na personal at pribado. Kaya nga pribado, hindi naman tayo nasa martial law. Kung martial law tayo, walang pribado. Lahat ng gusto nila masusunod. Pero nasa demokrasya tayo. Ngayon, pagka ganyan ng ganyan, binanggit yung mga pangalan ng mga transaksyones, delikado yan. Siyempre, di ba? Lalong-lalo na si Manscarpio, hindi naman siya politiko. Asawa siya ng politiko, yes. Pero he's a private individual na mayroong mga pribadong bank transactions na mayroong mga lehitimo na may mga lehitimo na mga negosyo. So ikaw ba gusto mo uriratin ka? Siyempre hindi, di ba? Kaya ka nga naglagay doon. Di sana kung ganyan din lang, mo na. Sinabi mo na sa kapitbahay mo kung magkano yung laman ng bangko mo. Sinabi mo sa kapitbahay mo pati yung PIN code mo. Kung kaya rin lang naman palang buksan yan anytime nilang gusto. Pag ganyan, wala na magtitiwala sa bangko. Wala na ngang nag-i-invest sa Pilipinas Tapos ultimo ako na negosyante, gagamit ako ng pasok ako sa Bank Secrecy Law, tapos lalabagin niyo yung karapatan ko bilang isang tao na nagbabangko. So sino pa ang mag-i-invest sa mga bangko? Sino pa ang maglalagay ng pera sa bangko? Kasi kung ako lang, ganyan lang ang gagawin nila. Tapos gagawa sila ng kabulastugan na numero, tapos meron na silang paraan para i-freeze yung assets mo. Pinaghirapan mo yun, tapos i-freeze nila ng ganun-ganun. Wag na tayo magbangko, mag-alkansya na lang tayo. Bibigyan ko kayo ng isang example, mga bossing. Kung ako sa inyo, instead of putting your money in the banks, hindi naman kumikita yung pera niyo diyan, gusto niyo lang naman itago, then just put your money in gold.
'Di ba? Bumili na lang kayo ng ginto o kung may 1,000,000 ka, bumili ka ng 1,000,000 worth ng ginto. 5 years from now, tumaas na yung value ng ginto na yan. Oo, yung pagkakabili mo dyan, baka 50, 100% na yung itinaas niyan. Hindi kikita yung pera nyo dyan sa bangko ng ganyan. Yung bangko, ilalabas pa yung mga records ninyo nang hindi nyo namamalay na i-scam pa kayo, biglang nauubos yung pera nyo sa ATM, di naman kayo nagwi-withdraw. Kung nilagay nyo sa bangko, ay ilagay nyo sa ginto, o yung ginto tumataas yung value, o nakaipon ka ulit, naka 1,000,000 ka ulit, lagay mo ulit sa ginto. Pag nangailangan ka ng pera, paano mo i-withdraw yung ginto? Ibenta mo sa pawn shop, sigurado mas mataas na yan kaysa dun sa pinagbili mo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap